Mekos-mekos na kulay, lasa, amoy, attitude at personality, pero isang pangalan, India. Nakatago rito ang isa sa pinakamatagal at pinakamasalimuot na rivalry sa buong Asia, ang North India versus South India. Parang Lebron versus Jordan fans, parang asaran ng Tagalog versus Bisaya. Walang tigil at walang gustong magpatalo. Pa-subscribe naman dyan. Sa gitna ng ingay ng kasaysayan at kultura, na parang sangkaterbang fiesta na nagbabanggaan, nakatayo ang India. Isang bansang may 1.4 billion tao at bilyon din na opinyon. Mula sa Himalayas na parang nagyayelong-yelo sa freezer, tropical beaches hanggang sa ingay ng mga busina at nagtatalsikang laway sa bawat eskinita, isang symphony of languages, religions at traditions. Pero sa likod ng kulay, sayawan at spice overload, nakatago ang malalim na bitak sa pagitan ng North at South. At hindi lang basta bitak, mukha na ring wasak. Parang away sa social media ng Luzon at Mindanao, pero mas maanghang. Laway pa lang, may chili at masala na. Ang tanong, paano humantong sa ganito? Unang dahilan, wika. Yung North naka-Hindi mood. Yung South naka-Tamil, Telugu, Malayalam at Kannada mood. Kaya pag nag-uusap sila, parang dalawang taong nag-aaway sa kalsada. Pare-parehong walang naiintindihan. Pangalawa, kultura. Sa North, Taj Mahal, snow, Mughal vibes. Sa South, beaches, giant temples at spicy food. Parang magjowa na ang isa mahilig sa cold brew coffee, yung isa naman gusto sa shea na 3-in-1 na may halong sili. Sa pangatlo, skin tone issue. Yung North kahit di naligo, mukhang bagong ligo. Sa South kahit bagong ligo, mukha pa rin hindi nakakakita ng shampoo. Inaalipusta daw ng mga taga North ang kaitiman ng mga nasa South. At dress back naman ng taga South sa North, mga bastos daw magsalita. Mayabang at feeling sosyal. Nagbabangayan pero bandang huli, sabay pa rin nakakain ng biryani ang mga yan. Pangapat, history. Sa North India, madaming mananakop ang dumaan dahil connected sila sa Asia, Europe at Middle East. Kaya para silang open door sa mga buraot ng lupa. Samantalang sa South India, chill lang, trade lang, mekos-mekos lang ng street foods. Kaya ang North parang veterano sa giyera, yung South parang veterano sa negosyo. So bakit hindi natatapos ang kanilang away? Ito ang simpleng dahilan. Pareho silang ayaw magpatalo, pareho silang proud sa identity nila, at pareho silang maanghang at maangas. Lalaliman pa natin ng konti. Ayon sa Indian government, may 6 na zones ang bansa. Pero pag media na nagsalita, parang North at South lang ang kasali. Yung Central India, parang middle child sa pamilya na hindi masyadong napapansin. At heto ang ilan sa kanilang pagkakaiba. Kung naghahanap ka ng malamig-lamig na hangin, dito ka na sa North India. May Himalayas, may eternal snow, at syempre ang Taj Mahal. Malakas ang impluwensya ng Hinduism, Islam, Sikhism at Mughal architecture. Kaya ang daming gusaling pang Instagram, mas maputi rin sila na may pagka-European. Kung North Indian celebrities ang usapan, nariyan ang kagaya nila Kareena Kapoor at Aamir Khan. Yan ang reference daw ng mga taga-North. Pag gusto mo naman ng tropical paradise, abay South India naman ang sagot. Nariyan ang Tamil Nadu temples, Katagali dance at beach. At pagdating sa foods, lahat manghang, lahat may spices, lahat may coconut. Halos lahat kinakamay. At kapag hindi nila mutak, parang hindi counted bilang pagkain.
Sa dulo, bossing, kahit nag-aasaran sila, kahit iba ang wika, kahit magkaiba itsura, kahit magkaiba ang climate, pagkain at attitude, pareho silang haligi ng isang bansang tinatawag na India. Ang North, hinubog ng mga mananakop. Ang South, hinubog ng mapayapang kalakalan at reliyon. At dahil sa combo na yan, nabuo ang isang bansang hindi matutumba kahit gaano ka-spicy ang politika. At ang katotohanan, hindi sila nagbabangayan dahil magkaaway, nag-aasaran lang sila. Huwag kalimutang mag-subscribe mga bossing. Hanggang sa muli.